Naghahanda na ang ilang civil society organizations at religious group para sa darating na February 25, kung saan nakatakdang ganapin sa People Power Monument at EDSA Shrine ang ikatlong yugto ng Trillion Peso March laban sa korupsyon at political dynasty sa bansa. Ayon sa Caritas Philippines, nananatili ang kanilang panawagan mula pa noong una silang magsagawa ng Trillion Peso March. Ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng gobyerno na siyang sigaw rin ng iba pang lalahok sa malawakang kilos protesta. Mahalagang panawagan yung pag-amin ng mga mesala at pagbabalik ng perang nanakaw at hustisya, kung anong karampatang parusa dapat magawa yun. Doon mangyayari yung paghihilom. Taliwas sa nakasanayan ng ilan, idineklara bilang isang special working day ang February 25 o ang EDSA People Power Revolution. Ibig sabihin nito, nananatiling bukas ang lahat ng tanggapan ng gobyerno, pribadong kumpanya maging ang mga paaralan sa buong bansa. Ngunit sa nalalapit na paggunita ng anibersaryo ng People Power Movement ngayong taon, hinihikayat pa rin ang publiko na sumali sa kilos protesta. We recognize it's a big ask. No, it's a special working day. There's a lot people. We all have our different responsibilities, but one of those responsibilities is what goes on in this country. No? And so we ask people to take that stand on corruption. Ayon kay Kiko Aquino D, isa sa kasapi ng buhay ang People Power Coalition, sa ngayon ay wala pa silang tiyak na bilang kung ilan ang inaasahang makikiisa sa kilos protesta. Ngunit asahan aniya na hindi lamang sa Metro Manila magkakaroon ng mga pagkilos, kundi maging sa ilang probinsya ng Pilipinas. Again, ang panawagan po natin ay kung mahalaga sa atin yung issue ng korupsyon, yung issue ng kasaysayan, magsilabas naman po tayo sa araw ng February 25, pero I make no other comments as far as the crowd is concerned. Layon ng Trillion Peso March Part 3 na pagkaisahin at pakilusin ang mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa at sektor ng lipunan upang labanan ang nangyayaring sistematikong korupsyon sa pamahalaan. Hangad din ang nasabing pagkilos na magkaroon ng pangmatagalang aksyon at reforma. Sa ngayon ay isinasapinal pa ng mga grupo ang kanilang magiging programa sa darating na February 25. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.